So mga kabukid, magandang araw po sa lahat. So ito yung ating mga papisa ngayon mga kabukid. So ngayon ay May 18. So ito na sila yung ating second batch. So isasalang natin to ngayon, araw na to, mamayang hapon. At ito yung first batch niya mga kabukid na isinalang natin noong 5. So yan sila mga kabukid. Yan yung ating first batch. At yung ating mga sisyo mga kabukid. So yan na sila, bali 10 days na sila mga kabukid. Oh, saglit lang. Meron na naman tayo mga sisiyo na kasunod ang ating 1 month. So hello mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. So ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo mga kabukid yung kung paano ko ni-re-ratio yung yung pakain natin sa ating mga palaking sisiyo. So kung paano ko siya ini-estimate kung gaano karami yung aking pinapakain sa ating mga alaga. So disclaimer lang mga kabukid, itong aking i-share sa inyo mga kabukid ay base lamang sa aking diskarte at ginagawa dito sa ating backyard. So ulit kayo mga kabukid, samahan niyo ko pag-usapan natin. So ito pala mga kabukid yung ating mga 1 month na ililipat pala doon sa ating pabahay na ginamitan natin ng abo. Malalaki na rin sila mga kabukid. 1 buwan at 10 days. At ito na sila mga kabukid, yung ating mga 2 months old na pinapalaki ngayon. So nandun yung ating babae na ginawa natin noong nakarang araw. So yung diskarte ko dito mga kabukid sa pagpakain sa kanila, bali ito sila lahat mga kabukid ay nasa 30 plus, mga 35 na piraso. So yung iba nandun na sa likod, nandun na nangingain doon sa labas. So yung estilo ko dito mga kabukid sa pag ratio ng kanilang pakain ay binabase ko siya sa yung tira, na kung may matitira ba doon sa ating pakain dito sa so lagayan. So tulad dito mga kabukid so mayroon siyang natira mga kabukid. So mayroon siyang natira mga kabukid pero hindi ganon talaga karami. So kunti lang. So ang pinapakain ko pa lang yan dito mga kabukid ay Integra 3. So nahaluan ko lang siya ng Integra 2 kasi naubusan din tayo ng Integra 3. So disclaimer lang mga kabukid na hindi tayo endorser ng produkto na ating binabanggit. So ito yung aking diskarte mga kabukid. Kunwari yung pakain natin sa kanila, yung ating mga alaga ay 1 kilo. So 1 kilo yung pakain natin sa umaga. Pag ganito yung itsura mga kabukid, may natira na ito konti lang. Kapag may natirang konti, okay na yan siya mga kabukid. Ibig sabihin sakto lang yung ating pakain. Kasi mayari kasi dito mga kabukid, babalik-balikan nila to hanggang tanghali. So mag-steady ka na doon sa 1 kilo. Pero pag nagpakain ka ng kunwari kalahating kilo, tapos naubos nila, walang natira, simot lahat. So kinabukasan kailangan mo magdagdag. So gawin mo ng 3/4. So ganun lang siya mga kabukid, yung aking diskarte dito na pag-ratio sa mga pakain ng ating mga alaga, para makuha natin yung tamang sukat ng kanilang pakain. Kasi pag gutom to sila mga kabukid, talagang lalapit talaga sila to sa iyo. Kahit na nandito tayo sa loob, lalapit yan sila mga kabukid. Pero ngayon ayan so maaga pa ngayon sa amin, kakapakain ko lang, ayan ganyan yung ginagawa nila pag busog na. So kadapo lang yan, relax lang. Yung iba nandun sa likod, naningain na ng damo. So ito yung aking diskarte mga kabukid. Pag ganito may natira, ibig sabihin okay na yung ating pakain. So yung pakain ko sa kanila mga kabukid sa umaga 1 kilo. Pagdating ng tanghali, hindi ko na pinapakain mga kabukid, kasi marami naman damo doon sa likod, doon sila naningain. So, pagdating na naman ng hapon, 1 kilo din. So ganun lang siya mga kabukid, yung aking pagre-ratio. Basta may natira, okay na yan. Huwag mong hayaan na walang matira talaga mga kabukid, base sa aking obserbasyon. Maganda talaga pag may natirang pagkain. Basta konti lang, hindi naman yung ganong marami talagang matitira. Kasi ito mga kabukid, mauubos din ito mamayang tanghali.
So ganyan ang ating diskarte dito mga kabukid sa pagpakain ng ating mga alaga. So base naman sa aking ginagawa dito mga kabukid, epektibo siya sa ating mga alaga na pagpakain. So hindi na ako nahihirapan na magkwenta ng kanilang ratio sa kanilang pagkain. Kasi hindi ko naman alam kung gaano karami talaga yung pagkain sa kanila. So yun ang sarili kong diskarte na pag-estimate ng pagkain nila sa ganitong edad ng mga manok. Hindi naman natin sa akin kasi mahirapan kung ilang gramo bang mauubos nila nito. So dito ko na lang binabasihan sa matitira. So yan, nilagyan ko na rin ang vitamins. Malaki na yung ating tandang mga kabukid. Yan pala yung na-produce natin na tandang mga kabukid. Anak yan ng ating boiler na babae na ang kanyang ama ay ang rooster na basilan. Laki na talaga siya mga kabukid kumpara doon sa native na inahin natin mga dumalagaw. 4 months na yan mga kabukid yung mga dumalaga na yan. So ito pala yung sitwasyon dito sa likod mga kabukid. So yung ating mga alaga pagkatapos kumain, pupunta na sila dito. Naghahanap na ng panghimagas. Ayan o, damo. So sinadya ko mga kabukid na hindi talaga pinutol yung mga damo na yan para maging natural na lang yung natural lang sila dito mga kabukid. Baka kahit na naka-range, baka kahit na mayroon siyang dito, may nakalagay sa gilid na mga kuwan na bakod. So parang natural pa rin sa kanila kasi mayroon siyang mga damo. So hindi ko sinadya ko yung mga kabukid ng ganyan para diyan nakasuot-suot sila tapos may mga insekto. So parehas lang dyan sa kabila. So ito mga kabukid, ibibinta na rin natin ito ngayong katapusan. Pero iiwan rin natin yung mga babae. Tulad dito, parang babae yan mga kabukid. So yun, ganun lang mga kabukid yung aking diskarte sa pag-ratio, kumbaga pag-estimate na pagkain sa kanila mga kabukid. So hindi ko sila binabase sa buwan kung gano'n sila kabigat. So binabase ko doon sa natitira na pagkain doon sa kanilang lagayan. So disclaimer na mga kabukid sariling diskarte ko lang yon, hindi tayo eksperto. So hanggang dito na lang mga kabukid siguro. So maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy lang tayo sa buhay mga kabukid and see you in my next video. Maraming salamat pala sa lahat na subscribe sa akin at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, maraming salamat din at sa mga nanonood at nag-like. Bye bye mga kabukid. Happy days sa inyong lahat.